Ito naman pre, bilang MTB dad kay Manu. Balikan natin. Paano nga ba nagsimula yung pagkahilig ni Manu sa bike? Ayun, yun nga, 5 years old, natuto siya mag-bike. Hindi siya nag-balance bike eh. Diretso siya sa may padjak. Tapos isang guide ko lang sa kanya, yun, nahawakan niya upuan. Isang guide ko lang na ganun. Nabayahan ko na, marunong na agad siya pumadyak. Tapos, nag-pandemic, natigil siya. 7 years old, bumalik siya, nung post-pandemic, yun na yun, ginawan ko siya ng mga jump, mga ramps. Tapos, nahilig naman siya hanggat mapunta kami sa, parang nagkaroon na ako ng time na sabihin sa kanya na tara, samahan mo ko sa, sa bundok. Mag-ride tayo doon. Ayun, kasi, nung una bro, dahil nga competitive ako noon, yung mga una-una ko sa MTB, competitive ako. Ang inaano ko is matraining din siya na maging competitive siya. Pero hindi pala dapat ganoon. Kumbaga dapat dadalhin mo si Manu, dadalhin mo yung bata, hindi lang si Manu, yung mga batang gusto na kung saan sila masaya. So nung dinala ko si Manu sa Balok, yung sa Balok na may video pa ako na may vlog ako noon. First time niya sa Balok noon. Hindi ko in-expect na ganun niya i-ride yun. Kasi nga, mas fun sila sa pababa kaysa yung pumapadyak. Although dati, si Manu kasi, ang pinakauna niyang race, yung dito sa may... Bermosa. Padyakan. Yung XC race ng mga kids, MTB. Mini MTB yun. So, nag-champion siya doon. Pero iba kasi yung saya niya pag nasa... DH. Nasa bundok. Pagka gravity. Ayun, mag-enjoy siya doon. Tapos, tuloy-tuloy na hanggang nakikita niya ako nagra-ride. Pag gusto ko umalis, magra-ride ako. Siya na mismo nagsasabi sa akin. Sama siya. Oo. Tapos ngayon, minsan, siya na lang nagsasabi, gusto niya mag-ride. Kaya ako, syempre may baby. So, sasamahan ko na lang siya mag-ride. Yung mga ganun. Ito naman pre, di ba syempre parang hook na rin talaga si Manu sa mountain biking eh. So parang, di ba parang naka-DH bike na siya ngayon. So ano naman yung mga, siguro sabihin natin na challenges na kinakaharap mo as a father ng isang aspiring young athlete. Grabe yun bro. Grabe pressure niyan. Alam mo kung bakit? Si Manu kasi, pagbago sa mata niya, observant siya. Lalo sa mga features. Pagbago, mabagal siya sa mga technical. Halimbawa yung mga Rockies, yung mga ganyan. Tapos, halimbawa may mga big hits, may mga drop na malalaki. So, ang pressure sa akin dun bro, is dapat matira ko muna. Dahil nga observant siya. Gusto niya tirahin ko muna bago siya titira kasi gusto niya makita kung paano ko tirahin. Ang pressure sa akin, bro, hindi na ako ganun ka ensayado. So ganun. Kaya pinipilit ko lagi na halimbawa sasama ko si Kel, sasama ko sila Dandan, sila Ranran, si Steve. Yung mga yan na sila yung para may titira. Sila yung mapapanood ni Manu. Yun yung nagiging challenge sa akin, bro. Actually, ngayon, sinabi ko na nga rin sa misis ko yun, na parang gusto ko na mag-lilo sa karera. Pero, magra-ride pa rin ako. Kumbaga parang, hobby. Ride na lang. Chill hindi na lang. Hindi na race mode. Hindi na karera. Pero, kailangan ko bro kailangan pa rin kasi si Manu sobrang lalim na ng connection sa MTB kumbaga intimate na yung niya yung connection niya. Tsaka malaki yung potential ni Manu. Kung titigil ako, for sure titigil din siya. Tatama rin din siya. So, ang sabi ko, kailangan sumama pa rin ako sa mga karera para at least matutukan ko pa rin siya sa kung anong gagawin niya doon. Magta-track ride siya. Yun. Parang nitong nung nakaraan, nung pagpunta sa national, sa Dumaguete. Siya lang kasi hinayaan namin pumunta doon. Mag-isa. Kasama sila Ninja Pogi. So, sumabay siya doon. Wala ako. Hindi ako kasama. Nung race day lang ako pumunta. Tapos pagdating nung race day, parang napangitan ako sa performance niya. Siguro kasi, pagdating nila doon, walang, pangit yung panahon, hindi sila makapag-ride ng maayos.
Tapos, hindi mo naman pwedeng iutos sa iba na tutukan yung bata. So yun, parang naisip ko lang, na-realize ko na kailangan ko pa rin talagang... Ikaw pa rin talaga Oo, kailangan ko pa rin sumama. Para at least, merong magsasabi sa kanya na kailangan mong gawin to para manalo ka. Kasi, kami yung kami ni Manu, kami yung magtatay na hindi mo masasabi na may time siguro na pwede namin sabihin na hindi, sige, laruin mo na lang yan. Pero most of the time na pag may karera, kailangan bigay mo yung best mo, 'di ba? Kasi para saan po nag-e-ensayo ka? Tama, diba? Tama. Ganda no. Yun. Masasabi mo ba pre na na may advantage sa progress ng bata kapag rider din yung tatay? Meron, bro, meron. Hindi man ganun kalaki, pero syempre based sa experience mo, share mo sa kanya yun. Kung napagdaanan mo na alam mo yung napagdaanan ko mga semplang-semplang, gusto ko ma-experience niya yun eh. Pero, syempre, ayaw mo naman ng mababalian siya. 'Di ba? Pero, pakonti-konti, halimbawa, ako kasi sa experience ko sa sobrang tagal mo ng ride na kumakarera ka, tapos hindi ka sumisemplang, lalo kang natatakot sumemplang. Tama. Kasi nakalimutan mo na yung pakiramdam eh, kung paano siya sumemplang, kung ano yung sakit na mararamdaman mo pag sumemplang ka, makakalimutan mo na yun. So, lalo kang matatakot. So, parang gusto kong mangyari kay Manu, hindi naman palagi, pero meron siyang mga ganun chance na maramdaman niya na kung paano siya sumemplang, tapos makakapag-bail out siya ng, di ba? Sabihin na natin hindi na pag-aaralan yun, pero may mga technique talaga ng mga ganun, ng mga bail out, di ba? So, yun lang ko. Parang rin siguro yun. Naisip ko lang din ngayon na kapag yung mga simpleng semplang, siguro parang magiging reminder din sa'yo na mag-ingat ka pa rin lagi. No? Parang gano'n, no? Hindi, pero kagandahan lang kasi sa atin, bro, pag may kasama kasi, on point na sumemplang ka, tatawanan lang kayo eh. Speaking of that, tawa ko dun sa video mo dati, pre. Parang buong video, parang sumemplang lang si tawanan lang. Si Manay. Tagil. Yung supapis din yun, bro. Supapis din yun. Parang, unang baba, semplang si Manay. Parang, corner, semplang na naman. Tapos lagi may nakatutok na camera. Meron pa kinain ng halaman. May comment sabi, bakit sinama niyo pa si Vince? Di naman pala marunong mag-bike. Tawa ako. Yun ang yun. So yun nga, parang di ba, yun ang kagandahan sa atin. Pag sumemplang may kasama, tawanan lang kayo. Pero, syempre, at the end of the day, pagkatapos ng pag-uwi nyo sa bahay, mararamdaman mo yung sakit eh. So, dapat hindi rin mawala sa yun, sa utak mo na, ganun palang pakiramdam ng So, pero hindi naman sinasabing sumemplang lagi. Oo. Diba? Safe pa rin, safe pa. Ito pa pre, di ba pag nagra-ride kayo ni Manu, or pag may mga races, mas lamang ba yung fun o mas lamang sa'yo yung kaba bilang tatay? Pag mga technical trails, ganyan. Pag bro, pag walang karera tapos chill ride lang, kami, more on body kami. Body kami ni Manu. Na masaya kasi siya panoorin yun. Kung ano yung gusto niyong gawin sa track, sinayaan ko lang siya. Dati, pinagbabawalan ko siya. Gusto ko lahat proper. Ngayon, hinahayaan ko siya kung anong style niya gawin. Para makuha niya ng style niya siguro. Kung anong gusto niyang gawin. Minsan nga, sinasabihan ko pa, pag winip mo, itodo mo pa. Minsan ganun pa. Parang, ako natutuwa ako. Pag chill ride lang kami, pag body ride lang, ang sarap niya panoorin sa Pero pagka merong parating na karera, yung ensayo na talaga, sobrang intense ako sa kanya. Na, hindi naman pinipressure siya, pero detalyado. Dapat yung mga galaw niya detalyado, lalo sa mga linyahan. Ayun. Pero syempre, ma-appreciate ni Manu yun pag ganun. Paglaki niya. Yung lang, yung tungkol sa endurance, sa age kasi nila ngayon, tatama rin sila dyan, bro. Tatama rin sila sa age nila. Isipin mo, nung 7 years old siya, gusto ko pagpadyakan. Pero nung nalaman ko kay Coach JR, kasi may Lorico brothers sila. Nung naraman ko, tinanong ko kasi si Coach, Coach, pinapapadyak mo ba yung Lorico? Hindi. Ayaw pa madyak mo mga yan. Pag ganito, ganyan. Pero later on, yung Lorico brothers kasi, nagkaroon na sila ng parang, na-realize nila na kailangan pala ng endurance.
at least sa sarili lang nila na-realize nila na kailangan pala yun. Kumbaga, ganun gusto kong mangyari kay Manu na maisip niya na, kaya pala ako natalo kasi wala akong endurance. So, hindi ko siya pinipilit na sa ngayon. oo. Sa ngayon. Yun, tama. Maganda nga yun. Siguro ano rin, yung tulad ng example mo sa Lorico Brothers, baka habang nagmamature din sila, marirealize nga nila na importante yan. Tsaka sila, bro, ngayon, sumisilip na talaga sila sa tracks. Dati, may sarili na rin diskarte. Oo, may diskarte na sila. Tapos ginagawa nila parang, ikaw dito luminya ka dito. Ako dito. Tignan natin kung ano yung mas mabilis. Para, may ganun na sila ngayon. May ganun na. So, ito naman, pre, pag kumakarera kayo, ganyan, ano ba usually yung mindset niya ni Manu? Paano mo siya minomotivate? Pag kumakarera, babagsak pa rin, bro, sa enjoyment. The more na mag-enjoy ka, the more na ma-achieve mo yung gusto mong mangyayari. Yun, hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi ko sa kanya. Pero, siguro may mga papitik-pitik na kailangan manalo ka dito kasi grabe yung ensayo na in-exert mo dito. So, yun. Pero at the end of the day, yun pa rin. Ang bottom line is enjoyment pa rin. Enjoyment bonus na lang din kung podium. So, siya wala siyang pakialam sa podium. Sabi ko nga, paano pag hindi ka nag-top 5? Okay lang. At least top 6 ako. Yung mga ganun dahilan, parang wala pa rin sa kanya. Okay. Kasi ako doon sa safety first namin, ang lagi kong ang post, bro, kumbaga, kahit ano pang result yan, proud kami. So, yun yung pinangahawakan namin. So, parang na-adapt din ni Manu yun na, kahit ano lang ako, at least, finisher ako. At least, yung age category, ang laki, yung matatanda na yung Ganda, Ito pa, pre, siguro curious lang din ako. Di ba parang nagbakasyon kayo sa US, may US race si Manu. Ano yung napansin mo dun sa style ng karera nila? Ano yung mga learnings mo dun na pwedeng ma-apply sa atin o baka na-apply mo na? Ano yun, bro? Sa kanila kasi, yung na-experience namin dun. Although, naman si Manu nun, handa naman si Manu nun, prepared naman siya. Yun nga lang, yung pag-organize nila ng karera dun, syempre, hindi namin alam. Anong nangyari, may gondole, may tawag doon, cable car. Hindi na ako tumaas. Si Manu na lang. Si Manu. Kasi, hindi sila naglabas ng start list. Hindi ko rin alam kung naglabas ba sila kasi wala akong Anong nangyari, kaya pala yung ibang mga bata, bro, tinatanong yung pangalan ni Manu. Ikaw ba si sa Tagalog? Ikaw ba si Manu? Ganito, ganyan. Siyempre, nasagot si Manu. Yes. Ngayon pala, bro, parang may scouting na nangyayari. May scouting. Ngayon, yung run nila, na final run is 1 o'clock. Bro, nag-akyata na. Before, siguro mga 12 pa lang, mga nakapila na sila. Organize Pero, hinintay ko yung start list. Wala pala, bro. Ang nangyayari, box outan. Kaya pala ini-scout na lang si Manu. Kasi meron rin si Manu yun. Mabilis na rin si Manu. Na-scout si Manu. Ang nangyari, nasa pinakalikod siya, back of the grid ng pila. Although, individual time trial. Pero syempre, si Manu, nung time na yun, ang napatapat sa kanya, yung naabutan niya. Meron siyang naabutan. So, kung alam lang namin yun na kailangan pala, kung gusto mo palang mauna, dapat mauna ka sa pila. Pwede pala doon. Pwede doon. And di ko lang alam kung sa local race lang nila yon or sa kahit anong karera doon. Pero that time, yun yung na-experience namin doon. And meron ding learning sa amin na dapat kailangan prepared ka. Na hindi mo nga alam kung anong rules Hindi mauna ka na sa taas. Diba? So, doon kami nagulat, bro. Mga dayo kayo doon, dapat rin talaga. Aralin nyo rin. Oo, hindi lang yung basta tira kami ng tira doon na sali lang kami ng sali. Ayun, okay naman. At least, sila, parang, ang dami nila, bro parang lagpas 20 siguro sila noon. Anong kategory niya doon? 10 below. 10 below. 10 below. Tapos, iba-ibang yun, bro, dinayo din yun, iba. Ang nag-first, taga Russia. Tapos, ang second si Manu. Tapos yung third taga Mexico. May mga Pinoy din na bata.
Wala kayong nakita? Parang wala eh. Wala. Sa ibang kategory, meron. Sa ibang kategory. Sa 14. Pero dun sa 10 below, parang wala. So, si Manu lang yung Team Philippines doon. Ito naman, pre, curious lang. Kung okay lang naman i-share, ano ba yung, kung meron, yung ginagawa mo para makakuha rin ng mga sponsor si Manu? Tulad bro ng kasi dahil nga meron kaming safety first at saka harvest, alam ko na yung na parang kung merong opportunity, i-grab mo. Yun, yung parang ganun. Pero kasi kailangan mo rin magbigay ng mga tulad nung sa Unil ni Manu. Para kaling nag-a-apply ng trabaho. Okay. Para magpipitch ka sa kanila, ganun. Oo. Kasi natatandaan mo yung time na Harvest Cup din siya, tapos may leg dun sa Alliance. Noong time na yun, pinasa ko na kasi pumunta kami ng main office eh. So, nagpasa ako ng rider's profile ni Manu. That time kasi, lahat ng achievements ni Manu, magaganda yung achievements niya. So, ayun, siguro nakatulong din sa amin yung ganun. At saka, meron naman talagang potential si Manu, kung makikita nila. Ayun. Ito naman pre, mabilisang advice lang din sa mga parents na may anak na nahihilig sa racing nga, nagbabalak pa lang. Anong mabilisang advice? Sa parents? Mabilisang advice lang sa kanila. Sa parents, siguro para sa akin, more on the fun side. Huwag i-pressure yung bata. Kasi ang nangyayari niyan minsan, pag pressure nila yung bata, lalo pagka mga sumisemplang-semplang, lalong aayaw yung mga bata, di ba? Pero sa mga tatay naman, yung iniisip kasi syempre natin, safety di ba? So, pag nagkamali yung bata, hindi natin maiwasan na parang papagalitan pa, di ba? Ako hindi, bro. Yung kay Manu, nayaan ko siya. Kung sumemplang siya, tumayo siya mag-isa niya. So, dun siya nasanay. So, tapos, pag nagra-ride kami ni Manu, since competitive ako, hindi ko ina-apply sa kanya yung competitiveness. Gusto ko lang siya. Enjoy lang siya. Gusto ko ma-realize niya sa sarili niya na gusto niya na palang maging competitive. Yun. So, yun lang. Inaayos ko lang yung sa kanya, yung mga support na kailangan niya, yung mga kailangan niya sa bike, yung paglilinis ng bike, bro. Hanggang ngayon, ako pa rin akala ko siya na ako pa rin Kaya gusto ko ma-realize niya na, dapat pala ako na naglilinis ng bike. So, yun. Yun lang. Ang advice ko sa mga parents, walang pressure. Kung gusto nila. Pag ayaw nila, ayaw nila. Ayun. Kung gusto naman, halimbawa, meron naman na-hook na sa pagbabike. Wag na nilang, tulad nung sa akin kasi, ginawa ko nga, hindi ko sila pressure na dapat kailangan pumadyak ka para may endurance ka. Kasi sa mga age ng mga bata, more on the fun side talaga. Gusto nila, dun lang sila nag-i-enjoy. Diba? Ayun. Ano naman pre, kung personal opinion mo lang, anong nakikita mo sa future ng mga kabataan ngayon pagdating sa downhill enduro sa Pilipinas? Bro, maganda. Kasi madali na ngayon. Kumbaga, hindi, sa amin na-experience namin. So, sobrang sobrang blessed na ng mga rider ngayon, ngayong panahon na to. Yung upgraded na yung mga bike, yung mga geometry, di ba? Kahit bata ka pa, meron ng bike para sa'yo. Di ba? Tapos, sa mga support, ang dami nang willing mag-support sa atin. So, hindi tulad nung dati, siguro pahirapan sila, di ba? Kahit sa mga sponsorship, sobrang hirap Bigyan ka sabihin mo na, mabigyan ka ng mga items, pero malaking tulong na. Pero, syempre, more on financial, di ba? Kung dadayo ka, kailangan mo ng financial. Pero ngayon, tingin ko, dahil marami nang willing na tumulong, tsaka nakikita nila yung potential ng mga bata. Tapos lalo ngayon, yung parang ang gusto mangyari sa community natin is mapakilala. Yung parang maging basketball ba? Di ba? Kasi palagi na lang basketball. So, gusto natin mangyari, yung downhill, tsaka yung enduro, mas makilala din as national sport di ba? Sa Pilipinas. Sa US, Grabe yung hilig nila sa biking. Iba, first world country, no?
Australia. Masama diba? yung mga first world, mga Europe, UK. New Grabe. Zealand, yan. Grabe yung France nga, di ba? France, parang lahat tata may bike meka, eh. Diba? Lahat may bike. Ibang klase yun. Pero ngayon, madali na yan kasi, yun nga, medyo, naman na, innovated na lahat. Tapos, andyan na lahat ng resources. Masingit na lang din, pre, balik tayo din ng konting personal. Nung lumalalim na yung involvement mo sa MTB community, ano yung napansin mo na parang nabago sa routine mo or sa... Madami, bro eh. Madami. Sa time pa lang, sobrang Athena. May mga time pa nga na talagang pinag-aawayan na namin ni Mrs. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!